Isa na namang buntis ang natagpo ang patay malapit sa paaralan ng Liseo. Wakwak ang tiyan at tila hinihinalang nabiktima ng mababangis na lobo. Ang buntis na guro. Anong nangyari sa kanya? Parang kahapon lang. Bumisita pa siya sa kumbento para manghingi ng tulong pinansyal. Sinong may gawa nito sa kanya? Mga bata, pumasok na kayo. Bumalik kayo ulit sa kumbento. Hindi ligtas ang lugar nito para sa inyo. Nagkalat na mga pulis sa kagubatan upang mahuli ang salarin. Ang nakakapagtaka, mga bata at buntis lang ang biktima. At sa kasong ito, mukhang kinuha ang bata sa loob ng tiyan niya. Mukhang hindi lang hayop ang makakagawa nito. Isa lang ang naiisip kong makakagawa nito. At wala silang pinagkaiba sa hayop. Aswang lang ang makakagawa nito. Kalunos-lunos talaga yung sinapit ng guro kaninang madaling araw. Lumabas ako para makita ko. Kaya nga, winakwak daw ang tiyan. Ha? Winakwak? Kawawa talaga yung babae kanina. Duguan. At butas ang tiyan. Talaga? At parang kinuha pa daw yata yung sanggol sa loob ng tiyan. Grabe naman yan. Sino namang taong gagawa nun? Nakakapagtaka talaga. Parang kahapon lang. Bumisita pa siya sa kumbento upang manilisit. Kaya nga lang, parang may napansin akong kakaiba. Nung naglilinis tayo sa kumbento, bigla na lang nakiusap ang madre sa guro. Maaari ko bang hawakan ng tiyan mo? Sige ho. Mabango ang bata sa loob ng tiyan mo. Para bang kaamoy ng isang masarap na putahe. Hindi ako natawa sa biro ng madre. Bagkus, ay bigla na lang akong nakaramdam ng kakaiba sa kanya. Unang kita ko pa lang sa madre, iba na talaga yung pakiramdam ko. Nung araw na ipinakilala tayo sa kanya ni Sister Mila, napansin ko agad ang balat niya. Nagtaka ko, sobrang putla at napakatamlay. Para bang wala nang dumadaloy na dugo sa buong katawan niya. Na para bang maihahalin tulad sa isang bangkay. Pareho pala tayo ng akala. Pero sabi ni Sister Mila, may sakit daw ang madre. Kaya ganun ang balat niya. At bawal daw siyang masikatan ng araw. Makakasama sa kanya. Oo nga pala, may ikukwento ko sa inyo. Tungkol ito sa naging karanasan ko sa loob ng banyo ng kumbento. Pagpasok ko sa banyo, para bang may narinig akong ungol ng aswang sa malapit. Natakot ako. Nakarinig na kasi ako ng ganun sa probinsya. Kung minsan, parang tunog sila ng mga hayop. Pero mapapansin mong may kakaiba sa ungol nila. Nung naglalakad na ako pabalik, narinig ko na naman yung ungol. Paiba-iba pa naman sila ng anyo. Kung minsan, nag-aanyo silang hayop. Pero mas madalas, ay nag-aanyo silang tao. Bigla na lang humangin ng malakas. Pagkatapos, nakaramdam ako ng malamig sa likod ko. Na para bang may nakatayo. Kaya dali-dali akong bumalik ng kwarto. Takot na takot talaga ako. Simula nun, hindi na ako umihi pa sa banyo ng kumbento. Nakakatakot naman yung kwento mo, Nana. Natatakot ako. Siya nga pala, Nana. Tanggapin mo ito. Ito ay dinasalang mantika sa loob ng bote. Ang sabi ng nanay ko, kapag kumulo ang mantika sa loob ng bote, may malapit na aswang sa'yo. Buhusan mo lang ng bawang at asin. Dahil takot ang aswang
sa bawang at asin. Bukas ang araw ng pagluluto. Magkita-kita na lang tayo bukas. Ngayon ay ang araw ng pagluluto ng lahat ng mga estudyante. Kinakailangan nating galingan. Magtulong-tulong na lang tayo, lalo na hindi tayo mga marurunong magluto. Ako muna ang magbabantay ng inyong lutuin dahil hindi maganda ang pakaramdam ni Sister Mila. Bagamat hindi ako marunong magluto, ngunit masasabi ko kung masarap ang isang pagkain. Nana, ayos na ba yung pangalawang potahe? Ay naku, hindi. Hindi pa nga nagagayat ang mga sangkap. O sige, ako nang bahala. Kayo na munang bahala dito. Paumanhin po. Pwede ko na bang tikman ang unang potahe? Sige, ayos lang ho. Luto na po yun. Sige, sumunod po kayo sa akin. Maaari nyo na pong tikman. Naku, lagot na. Kulang-kulang mga ricados nun. Mukhang medyo matabang ang lasa ng iyong potahe pero hindi ko masabi kung anong kulang. Alam ko na. Saglit lang, kukunin ko lang po. Heto po ang kulang. Asin. May problema po ba? Pinunong madre? Bakit po? Ano pong problema? Aray! Kailangan ko nang umalis. Hindi na maganda ang aking pakiramdam. Magpahinga po muna kayo. Ang mantika sa bote. Ibig bagang sabihin nito ay... Ang pinunong madre ay... Sumama ang pakiramdam ko marahil ay nalipasin ako ng gutom. Mauna na ako. May problema ba? Ang kwarto ni Sister Mila. Ako nga pala si Sister Mila. Ikinagagal ako kayong makilala. Halika, ipapakilala ko kayo sa pinunong madre. Ako muna ang magbabantay ng inyong lutuin dahil hindi maganda ang pakaramdam ni Sister Mila. Nakakapagtaka naman. Kamusta na kaya siya? Bakit? Parang wala yatang tao. Isang sulat? Ako si Sister Mila. Kung sino man ang nagbabasa nito, humingi ka na agad ng tulong. Dahil ang salarin sa pagkamatay ng buntis na guro ay ang pinunong madre. Nung nagpunta ang buntis na guro sa kumbento, para bang may kakaiba sa pinunong madre. Kaya pinauwi ko na agad ang guro. Subalit, nagimbal ako sa balitang narinig ko tungkol sa guro. Matapos ang trahedya, dumalaw ako sa silid ng pinunong madre. Hindi ko inaasahan ang aking nakita. Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano kinakain ng madre ang sanggol na kinuha niya mula sa tiyan ng buntis na guro. Umalis na kayo. Huwag kayong tutulad sa akin. Hindi ko kinaya ang aking mga nasaksihan. Kaya naman... Sister Mila!
Sister Mila. Gayon siyang bumababa sa libingan ay hindi Dahilan sa Larin, sa pagkamatay ng buntis na guro, ay ang pinunong madre. Kayo na pong bahala sa anak ko. Hindi ko na po siya kayang alagaan. Ipapaampon niya ang bata. Hindi maaari. Bisita iglesia namin ngayon. Aalis ang lahat ng estudyante at madre. Kung walang magbabantay ng bata, nasa panganib ang buhay niya. Kakainin ng pinunong madre ang bata. Kilibutan ka nga dyan sa sinasabi mo. Lumakad na kayo. Maiiwan pa kayo ng bus sa bisita iglesia. Maiiwan muna ako upang magbantay ng bata. kami nang bahala sa anak mo. Bubusugin namin siya ng pagmamahal. Lagot na. Kailangan nating iligtas ang bata. Humanda kang madre ka. Ibabaon ko to sa ulo mo. Mina, bilis! Kunin mo lahat ng asin. Heto na, Hana. Mabutit nakatulog ng batang ito. Anong ginagawa niyo dito? Gabing-gabi na! Delikado ang buhay ng bata. Maniwala po kayo. Pag nalaman ito ng pinunong madre, Magpapaabot lang tayo hanggang umaga. Malintikan kayo. Walang kapangyarihan ng aswang sa umaga. Tapos hihingi tayo ng tulong at aalis tayo sa lugar na to. Ano pa nangyayari sa inyo mga kabataan? Sinisigurado ko yung papalam ko to sa pinunong madre. At sigurado ko... Nag-iba siya ng anyo. Mina! Oo, Ihagis eto mo na. ang asin. Pangtaboy sa demonyo. Ha? Sinusubukan mo kung madre ka! Ang bata! Protektahan niyo ang bata. Akin na ang bata. Hindi mangyayari yun. Sumunod kayo sa akin. Umilis tayo dito. May alam akong mahihinga natin ng tulong. Ang kuta ng mga pulis sa gubat. Sa ulo ko ang daan. Sigurado akong matutulungan nila tayo. Natatakot ako. Ako din, Hana. Hindi kayo makakatakas sa akin. Dito lang yun, banda. Malapit na ako. Konti na lang. Ha? Papanong? Nag-anyo siyang tao. Ibigay mo sa akin ang bata. Akala ko alagad ka ng Diyos, pero isa ka palang demonyo. 20 taon akong nagtiis upang mamuhay ng normal. Ngunit tila batok siya nang lumalapit sa akin. At ngayon, hindi ko na mapigilan ang aking sarili. Tumitindi na ang gutom ng aking nararamdaman.
Kung ibibigay mo sa akin ang bata, makakalaya ka, makakaalis ka sa lugar na to, at mamumuhay ka ng normal. Hindi ako makapaniwalang kaya mong pumatay ng bata dahil lang kumakalamang yung sikmura. Masahol ka pa sa hayop. Hindi ako makakapayag na mapupunta lang sa sikmura mong batang to. Kung ganon, kayong dalawa na lang ang kakainin ko. Ibig bang sabihin ay... Diyos ko! Tulungan niyo po ako! Bigyan niyo po sana ako ng milagro! Tulungan niyo kami! Huh? Sinasabi ko na nga ba, aswang ang madre niya. Huwag kang mag-alala, ligtas ka na. Salamat. Marami pong salamat, Panginoon. Ligtas ka na, huwag kang mag-alala. Mag-uumaga na, kaya wala na silang kapangyarihan. Iuwi na kita sa lugar nyo, at huwag na huwag ka nang babalik sa lugar na to. Ako nga pala si Hana. At ako naman si Mina. Ang pangalan ko naman ay Nana. Iginagagala ka naming makilala, Nana. Hindi ko sila makakalimutan. Hindi na rin ako babalik sa lugar na to. Hindi na. Directed by Kiara Denise Gozo. Please subscribe to my channel for more videos.